Congressman Kiko Barsaga, maghahain na po ng impeachment complaint laban po dito sa Bongbong Marcos. Ito nga po mga kababayan, hindi na po natin papatagalin pa. Ito po. Back to the crocodile farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos! Bye-bye, Marcos! So ayan po mga kababayan, nakita po natin ang dokumento na kung saan po ay ihahain na po ang impeachment complaint dito po kay Presidente Marcos Jr. under the grounds of betrayal of public trust. Ayan, isang matapang at batang-batang congressman po mula po sa 4th District ng Dasmariñas, Cavite. At talagang tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy po ang paninindigan ni Governor ay ni Congressman Kiko Barsaga. Tuloy-tuloy po yung kanyang paninindigan, mga kababayan, na pababain talaga sa pwesto itong si President Marcos. Siya rin po ay nananawagan ng people's power. Ayan, at aabangan po natin kung ano po ang magiging resulta nito. Ulitin po natin, under the grounds of betrayal of public trust. Sabi niya po dito at I am filing ang impeachment for President Marcos and hopefully Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Sabi Barsaga sa kanyang pinost na video sa Facebook. Alam niyo po kasi mga kababayan, may punto naman po itong si Congressman Kiko Barsaga dahil malabo po eh. Parang sa panahon ngayon, parang hindi natin mapapanagot yung mga main player o yung mga mastermind dito po sa flood control project kung hindi nga naman daw magre-resignin ito pong si Presidente Bongbong Marcos. Ang una, di ba, siya yung pumirma dyan. Pangalawa, nasasangkot din po yung kanyang pinsan dyan, si dating Speaker Martin Romualdez. Ganon din sila sa Saldico. Maganda nito, malalaman natin. At lalabas ang katotohanan. No? Ang tanong dito ay tatanggapin kaya ng Secretary General ng Congress itong ihahain na impeachment po ni Congressman Kiko Barsaga. Maalala po natin mga kababayan, may naghain na rin po noong 2024 ng impeachment po laban po dito kay Presidente Bongbong Marcos. Kung hindi po ako nagkakamali, yung Duterte Youth Party List, naghain din po yan ng impeachment. Pero mga kababayan ko ay hindi po tinanggap. Hindi po yan tinanggap doon sa Kongreso. Pinasura lamang. Eto kaya, ano kayang masasabi niyo po dito, mga kababayan ko, sa impeachment case na ito, na inihain po ni Congressman Kiko Barsaga. At hindi lamang po yan, mga kababayan, ay tuloy-tuloy rin po. May panawagan din po siya na sa October 12. Ayan, at magtitipon-tipon. Mga kababayan natin Pilipino, yung po ang isa sa kanyang mga panawagan. At may nakita rin po akong mga post ngayon sa social media na may nananawagan din. Ito rin po ang panawagan po. 3 araw ng paniningil. Sambayan ng Pilipino, tapusin na natin ito. Ito po ay magsisimula po ng October 31 hanggang November 2, 2025. Ang nakalagay po dito, 3 araw ng paniningil, sambayan ng Pilipino, tapusin na natin ito. Tama na, sobra na, palitan na. Tumayo ka, lumabas ka. Sama-sama, kayang-kaya. Kanya-kanyang baon at iba pa, ayusin natin ang Pilipinas. So ito po ay nakakita natin sa social media, mga kababayan ko. Kung sa tingin nyo po, mga kababayan, ay oras na para po tayo ay lumabas, para panagutin po natin itong mga sangkot sa korupsyon. Actually, noong pong September 21, lumabas na po tayo. At meron pang isang panawagan, Kung di po ako nagkakamali, uulitin po nila yung kanilang trillion peso march. Sa November 30 naman yun. Pero mauna po yung kay Congressman Kiko, October 12.
Tandaan niyo po sa mga kalendaryo niyo at ito October 31 hanggang October 2, 3 araw po ito. Magtagumpay na kaya ang sambayan ng Pilipino sa pagkakataong ito? Hindi kaya tayo mapasok na naman ng mga espiya ng kalaban? Ha? Hindi kaya mapasok na tayo ng mga espiya yan? So ayan po, kung kayo po ay available sa araw na yan, ay announce na lamang po. Hihintayin po natin kahit po ako, ay naghihintay po ako kung saan gaganapin ito, kung sa Congress pa, kung sa EDSA pa. Hihintay po natin. At ito po ay binigay ko lamang sa inyo bilang nakita ko nga po dito po sa ating social media. At ngayong araw nga po na ito mga kababayan ay isang napakalungkot na balita dahil sa loob po ng mahabang taon mga kababayan ay bumagsak po ang ating stock market. 1.7 trillion po dahil po sa korupsyon. Ganun po katindi ang epekto ng korupsyon sa bansa natin. 3 taon po si Mr. President pero bumagsak po yung stock market natin. Sabi nga po dito ni Ma'am Rowena or Bing Guanzon, BBM, ikaw lang ang nakapagpabagsak ng stock market ng ganito. Anong pinagmamalaki mo? No more investor, no new capitals, no new jobs. Your survey gains is artificial. Your people hate you. Corruption destroy everything. Tourism, jobs, income of ordinary earners, trust of business owner, etc. So ayun na nga po, kung makikita po natin, hindi naman po bababa yung stock market. No? Kasi nga po, kaya bumagsak, wala po tayong mga investor. Wala po mga bagong kapitalismo na pumapasok sa bansa natin. Walang nakukuha, walang nabubo na mga bagong trabaho. Pero pag sa survey po, mga kababayan, ay lagi pong mataas ang survey. Hindi po ako magkakamali, noong huling survey po, nag-plus 10 pa itong si Presidente Bongbong Marcos. Pero wala naman po mga bagong trabaho. Hindi po magsisinungaling yung stock market natin na bumagsak po ng 1.7 trillion peso. Di ba pa, nakakalungkot? At hindi lang yun, talagang sikat po tayo. Dahil may napabalita rin po na sa isang bansa, sa yung kababayan nating OFW, na magpapapalit po ng kanyang $300 ba o $3,000. Hindi po pinalitan. Sa ibang bansa po 'yung nangyari. Hindi po pinalitan dahil nga daw po galing sa Pilipinas na talamak ang korupsyon at money laundering kaya hindi po siya pinayagan na makapagpapalit. So nakakalungkot po na maging sa buong mundo sikat na po tayo. 'Di ba? Sikat na ang mga Pilipino. Pero mo exchange, magpapapalit ka lang, hindi ka pinapalitan dahil kay galing sa Pilipinas. Gano'n na po, mga kababayan ko, ang epekto ng korupsyon. At ito nga po ang isa sa pinakamalaki, yung stock market natin, na bumaba po, mga kababayan po, ng 1.7 trillions. Noong panahon po ni Duterte, iba po yung tingin ng mga ibang bansa dito sa atin, sa mga Pilipino. Maging sa mga OFW natin, pag sinabing Pilipino ka, si Duterte ang presidente mo, excuse me po, no? Iba po ang tingin nila. Pero sa panahon po na ito, ulitin natin, yung magpapapalit lamang po ng pera doon sa ibang bansa para maging para may magamit siya, hindi pa napagbigyan. Dahil nga po galing daw sa Pilipinas, natalamak ang korupsyon at money laundering. So, sa inyo pong palagay, mga kababayan, ito po kayang mga balita na ito ay nakakarating pa kay Mr. President Bongbong Marcos. Ano ho kaya ang kanyang ginagawa sa panawagan ng mga kababayan natin Pilipino na mag-resign? No? Ang pagkakasabi niya po kasi, tiwalang-tiwala po kasi si Mr. President sa kanyang sarili na hindi po siya iiwanan ng Armed Forces of the Philippines. Katulad nga po dito sa Abante, sabi po dito, PBBM kumpiyansa ang di magbibitiw ng suporta ang AFP sa pamahalaan. Dito po, komentuhan lang natin. Sa tingin ko naman, pagka talagang matindi na ang korupsyon at lumabas na ang taong bayan sa kalsada para manawagan na mag-resign ka, Mr. President. Kung ang ating AFP ay para talaga sa mga mamamayang Pilipino at sa konstitusyon, dahil sa tindi ng mga nangyayari sa bansa natin, maaaring iiwanan kanya. Hindi po pwede na kakampihan sa iyo habang maraming mga Pilipino na nanawagan na magre-resign ka. Hindi natin alam. Pero kung kumpiyansa ka,
Bakit kaya? Bakit ka kaya kumpiyansa, Mr. President? Ano, bigyan mo kami ng mga gandang accomplishment na nagawa mo sa bansang Pilipinas. No? Bigyan mo kami ng dahilan, magagandang dahilan. Bakit hindi magbibitiw ng suporta sa iyo ang AFP? Yung mga kababayan natin, nananawagan na mag-resign ka na. Dahil nga po, hindi mo mabigyan ng kasagutan ng kanilang tinatanong, mapatungkol na lamang po dito, mga kababayan, dito sa korupsyon na ito, wala ka pa rin napapanagot hanggang ngayon. No, mga maliliit lang, pagka mga maliliit na tao, yun, ang bilis-bilis. Ang bilis-bilis ng action nila. No? Yung mga maliliit lang na pagnanakaw, kulong kaagad. Pero ngayon, nakita po natin, mga kababayan to, napakatindi. No? Trilyon-trilyon ang ninanakaw, wala pong nakukulong. At panahon din na pinalitan na ng ating ombudsman, itatalaga, pinalaga niya. Ito si DOJ Secretary Remulla bilang bagong ombudsman. Di ba? Alam naman natin kung anong trabaho ng ombudsman. Pero dito, sabi ni Congressman Kiko Barsaga, with Remulla as new ombudsman, the Marcos administration will be able to freely imprison those against Romualdez like Marcoleta, Cayetano, Chanco. People power is the only path to justice now. Kung si Remulla na nga daw po ang ombudsman natin, madali na lamang daw pong maipakukulong. Ha? Or madali na lang mahahatulan yung mga kumakalaban sa administrasyon ngayon at dito po kay Romualdez. Katulad na nga lamang daw po ito ni Senator Marcoleta, Cayetano, and Congressman Chanco. Tinuulit na naman po dito ni Congressman Miao Miao, people power is the only path to justice now. Alam niyo po kasi mga kababayan ko, kung ang pag-uusapan natin ay pagiging ombudsman, dapat po kasi hindi politiko yun nandyan. No, dapat po hindi politiko para walang bias-bias. Yun po yung mahirap mga kababayan. Sa ginawa po na ito ni Mr. President na pinili itong si dating DOJ Secretary Remulla, ito ho ay hindi ho natin masasabi kung talagang alam pa ba ng Pangulo yung kanyang ginagawa. Alam naman natin na may mga kaso pa itong si dating DOJ Secretary Remulla. Wala bang nabaling batas dito si Mr. President sa pagtatalaga niya kay Boying Remulla? Alam naman natin, di ba, doon sa interview, walang palulusutin. Una-una ka nabanggit yung kaso, yung impeachment laban doon kay Vice President Inday Sara Duterte. O hindi pa naman po pwede, may immunity pa. No? May immunity pa ang Vice President Inday Sara Duterte dahil siya ay pwede siyang ipa-impeach. Pero kung kakasuhan dito sa ombudsman, siguro pag wala na sa pwesto, siguro ganun ang mangyayari. At tinatanong din po ng mga kababayan natin, itong nangyari dito sa Blue Ribbon natin, bakit daw ba parang wala na? Ito nga po ang pagkaka-interview kay Senator Soto. Simulan po natin sa simula mga kababayan. Sabi po dito, Senate President Soto, hindi natigil ang Blue Ribbon Committee. Nag-focus lang pansamantala sa budget hearing. Oo nga po, sabihin na natin na maraming trabaho ang Senado. Pero importante rin po, SP Soto, Buta Soto, yun pong yung pong hearing ng Blue Ribbon na yan. Alam niyo po, yung pag-alis po dyan, ito ni, yung pagre-resign ni Mr. Grandstanding din, yung pagre-resign po dyan ni Senator Ping Lacson, para bang mas lalong natagalan yung investigasyon or delaying tactics lalo Anong dahilan niya? Aalamin pa yung notaryo, susuriin pa, or nag-tell na ba sa DOJ itong mga diskaya? Hindi ba mga kababayan ko, hindi sapat na dahilan para iwanan niya yung itong Blue Ribbon na ito? No, mga kababayan, hindi po Parang mas lalo tayong natagal. Ang hustisya na hinahanap namin, oo, alam namin na malalaking isda ang kasangkot dito, pero sana naman ay magtuloy-tuloy ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Kasi doon po sa ICI, mga kababayan, kung matatandaan naman natin, wala naman po itong live stream. Yun na nga po ang hinihiling ng ating mga kapatid dyan po sa INC or Iglesia ni Cristo
na magkaroon po ng live stream mga kababayan para at least napapanood, nakikita ng mga kababayan natin kung ano na ang nangyayari. At ito sabi niya, kung hindi natigil, tingnan nga natin yung interview sa kanya, isang maiksing banat lang. Bakit nag-hearing meron ongoing na ICI? As far as concerned, hindi naman kami tumigil eh. Kaya lang, meron lang mga budget hearings na kailangan gawin. Sorry, can you clarify lang? Some senators, like si Senator Ivy, nagreklamo, ba't daw tinigil yung hearing ng Blue Ribbon? Can you clarify lang? Kasi ganun yung dating sa ilang senators, na tinigil niyo po yung, pinatigil daw. I think she'd better ask some of her colleagues. Because some of her colleagues are saying na bakit nag-hearing meron ongoing na ICI. Siguro sila muna mag-usap. Di ba tama po tayo? Ano? Bakit pag-hearing may ongoing ang ICI? Ibig sabihin, hindi po nila kaya. Kung yan po ang ini-insist po nila, baka hindi po nila kaya. As far as we're concerned, hindi naman kami tumigil eh. Kaya lang, meron lang mga budget hearings na kailangan gawin. We're nearing the deadline of what we did. So, hindi ganun kadali yun. Sir? Hindi naman. Siyempre, kahit malapit na kayo sa deadline, naghihintay din po yung mga kababayan, Senator, sa kung ano po ang inyong magiging kakahinatnan ng hearing dyan sa Blue Ribbon. Hindi naman mawawala yung mga hearings na yun at hindi rin mawawala yung submissions namin sa ICI. As a matter of fact, I'm holding a letter to the ICI na may mga hinihiling sa amin. Ano? And I will personally go there and clarify kung ano ito mga hinihiling nila. So ayan po mga kababayan, ano? At nabalitaan na nga natin ay papasupina na itong si dating Speaker Romualdez, si Saldico ng ICI. Ako sana po ay matuloy din at naghihintay nga po yung mga kababayan natin Pilipino. Dahil dito pa lamang po sa Blue Ribbon, bitin na bitin po ang mga kababayan natin. Senator Soto, bitin na bitin po ang mga kababayan natin. Ay sino ba? Sino ba yung po pwedeng ipalit? No? Sino ba yung po pwedeng ipalit? Dito po, sabi po rito, Senate President Tito Soto, first name of possible new Senate Blue Ribbon Committee Chair. 5 po ang pamimilihan, Senator J.B. Ejercito, Senator Rapi Tulfo, Senator Pia Cayetano, Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros. Ano? Alam niyo po kasi, bago po si Congressman Marcoleta ang maging Blue Ribbon Chairman, inulaan ko na po dati si Senator Risa Hontiveros pero hindi siya pumayag. Kasi kung titingnan niyo po ngayon sa bagong listahan na to, may 2 pong abogado rito, si Senator Pia Cayetano at Senator Kiko Pangilinan. Si Rapi Tulfo, kukunin niya ba yan? Hindi naman abogado yun. Kung makikita nyo, yung kanyang mga komite, yung iba po talaga dyan, may kanya-kanyang komite at mga busy po sila. Pero kung titingnan po natin, sino kaya ang matapang na tatayo, lalaban po, at itutuloy ang hearing ng Blue Ribbon na panawagan po ng mga kababayan nating Pilipino. Sino kaya sa 5? Tingnan muna natin yung pahayag po ni Senator Pia Cayetano. Ito po. Bagong posisyon. And because simulan po natin sa simula. Ayan, simulan lang natin. Umuo sa mga ganyang bagong posisyon. And because my name was mentioned, it's my job to consider it, diba? 24 lang naman kami. And then 5 lang naman kaming abogado. So, gustuhin ko man o hindi, it's my job to consider it if there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Having said that, mabigat yung trabaho na yun. I already have 2 other committees. So, I will use this time na walang session to pray about it and to think about it kung mahahandle ko siya. Kasi kaya ko. Wala akong doubt na kaya ko. Wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. So, ayan po narinig nyo naman, nakaya po ni Senator Pia Cayetano yung pong paghawak po sa Blue Ribbon Committee. Pero syempre, may mga hawak din po ito, no? At busy rin po siya sa kanyang 3 komite. Hindi po ako nagkakamali. Pero ako po ay malaki po yung tiwala ko na kaya niya. Tuloy muna natin. Tuloy muna natin. Tapusin muna natin. But I really want the best position, the best person for the job to handle this kasi this is a defining moment for the Filipino people. So, importante talagang pag-isipan ng husto kung paano i-handle ang Blue Ribbon Committee. Hindi madaling Alright, yan mga kababayan. Gusto niya yung talagang karapat-dapat humawak sa Blue Ribbon. Yun po yung pinupunto po dito ni Senator Pia Cayetano. Kaso nga lang nabalita, ito na.
Nako po, si Mr. Lobeder, sometimes we need to bend the law. Oh, Erwin Tulfo, ang susunod na blue chair, blue ribbon chair. Kinumpurma ni Tito Soto na Senator Erwin Tulfo ay tinuturing natural na papalit kung walang ibang tanggapan sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Ayan, mga kababayan ko. Alam niyo po, ay kung hindi po ito matatanggal, itong si Senate President Tito Soto, ay hindi po dyan makakabalik si Senator Marcoleta, na gusto po ng mas makakaraming Pilipino na si Senator Marcoleta po ang patuloy po na pagpatuloy ng Blue Ribbon. Yung mga hearing natin dyan, dahil nakita po natin sa unang hearing pa lamang po ni Senator Marcoleta ay marami na po napangalanan. Di po ba nagrigodon lang? At sa pagkakataon na ito, isang Erwin Tulfo pa ang hahawak. Ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan? May tiwala pa ba tayo sa Senado? Si Erwin Tulfo, hawak ng Blue Ribbon Committee. Unang-una, kung ang pagpipilian lang natin ay si Senator Erwin Tulfo at si Senator Pia Cayetano, ay doon ako kay Pia Cayetano. Bakit, mga kababayan? Kasi ang isang Pia Cayetano ay isang magaling din na abogada. Kung hindi po ako nagkakamali, doon na tayo Doon na tayo. Kay Erwin Tulfo, talagang duda ako rito Alam nyo naman, di ba? Sino pa yung kasama ni Mr. Romualdez noong nagmahal ang itlog? Diba, may mga picture-picture pa sila dyan. Yung sa mga asu-asukal na yan, sino pa yung kasama ni dating Speaker Romualdez? No? Kung si Senator Erwin Tulfo, nagdududa rin. Yun ang gusto natin rito. Duda rin ang mga kababayan natin Pilipino. Mas gusto pa si Senator Pia Cayetano. Pero syempre, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi po mapapalitan itong si Senate President Tito Soto, sinasabi niya marami pa daw, malakas pa raw ang kanyang boto dito po sa Senado. Well, titingnan natin, hindi po maiupo dyan muli Senator Marcoleta. Mga ganyan, tingnan nyo, ilang linggo tayong walang hearing. Delaying tactics po yan, mga kababayan. Ang tagal, di ba? Para tayong pinaghihintay. Alam nyo po yun, tayo ng mga Pilipino ang ninakawan, tayo pa maghihintay sa mga hearing-hearing na yan. Nandyan yung ICI, hindi naman natin nababalitan kung ano na yung sinasabi na nilang, ipapatawag nila, papasubpi na nila, kakasuhan nila, pero hindi natin alam kung ano yung nangyari sa hearing. So, ganun po yung kaimportante. So, muli, ayan mga kababayan, patuloy po tayo magpasit at suportahan din po natin yung mga panawagan na yan. Kayo po ay available, no? May panawagan, ulitin natin, may panawagan si Congressman Kiko Barsaga, may panawagan po ng paniningil, 3 araw, meron pa rin po sa November 30. So ayan po, nasa sa inyo po yan, kayo pa rin po ang magdidesisyon. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Parak TV, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang lahing kayo manggi. Mabuhay po kayo, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo po ang tunay na bayani namin. Maraming salamat po sa inyo.